Hello guys, what's up? It's Megan Jayco and right now guys, allow me to share my initial reaction, ang aking review dito sa series na Lavender Fields. Ito ay ABS-CBN serye at this is under Dreamscape. Grabe din talaga to guys. Um, nako, i-share ko sa inyo guys little by little and yeah, pag-usapan natin today. Okay, so na-invite po tayo sa special screening and MediaCon ng Lavender Fields noong August 24 sa Cineplex sa Gateway 2. So, na-meet natin sila, meron tayong mga highlights, mga video clips, at yung full video ng MediaCon, Q&A, and all that stuff sa aking channel, Jayco Manangan TV. At ngayong video, itong video na ito, syempre, allow me to share my initial reaction and my serie review dito sa ating video na ito. My initial reaction was captivating. Ang galing. Ang galing ng mga artista dito. Ikaw ba naman? Pinagsama-sama ang mga Philippine icons. Di ba? Miss Maricel Soriano, Diamond Star, pop icon Julina Magdangal, magaling din na leading man na si Albert Martinez, grabe ding aktor yon. And Victor Neri, and of course yung mga leading actors and actors, no, we have Janine Gutierrez as Iris, Jericho Rosales as Tyron Arthur, dalawa po siyang papel doon, and of course, Lavender Fields and Jasmine Flores. Miss Jody Santa Maria. Napakagaling nila dito. Star-studded, yes. And yun na nga, captivating, na-capture niya ako, no? Ang galing nila dito. Yung story-wise, sabi kasi nila, revenge serye na naman. Ito na naman ang iyahain ng ABS. Ito na naman ang gagawin ni Jody Santa Maria from Pangako Sa'yo and The Broken Marriage. Revenge na naman. Pero guys, allow me to share kung ano nga ba talaga ang pagkakaiba nito na revenge series, revenge drama sa mga ginawa ng ABS-CBN or most especially ginawang mga materials ni Jody Santa Maria. Meron po siyang action dito guys. May action. Jam-pack ito guys. Hindi mo makikita dito si Jody talagang as action actress. Action actress talaga siya dito. Kasi yung buhay niya dito is nasa ano siya, siyempre nasa kasi siyempre nag-aano siya, no, flower vendor, ganon. So may mga lavender doon, may mga carnation, lahat. Magaling talaga siya doon. And then, ayun, ayoko mag-spoil kasi non-spoiler po tayo dito sa video na ito. Pero yun na nga, na-captivate niya ako and ang gagaling ng mga artista. And yung story, kasi yung pinanood namin, it's a compressed 2 hours ng serye na kung saan parang yung mga, ginawa siyang pelikula. So yung mga important scenes lang na per episodes yung sinama doon para maging parang maging movie siya. Kasi parang 2 hours kasi siya, no? Pero di ako na-bored. Ang ganda ng sequence, ang ganda ng twist. Napakagaling ni Jericho Rosales. It's his comeback serye dito, no? At dalawa yung papel niya dito. Bakit dalawa yung papel niya dito? Papanoorin natin yan at mapapanood nyo ito sa Netflix at sa ABS-CBN and TV5, no? So, yung character ni Jericho, meron siyang meron siyang relationship with Janine, played by she's playing Iris, and of course, Jody Santa Maria as Jasmine Flores. So, nagkainlaban, ganito, ganyan. Yung mga ganun is alam naman natin na ganun yung mga typical na serye ng ABS-CBN, di ba? Yung parang madrama, ma, talagang mahuhook ka talaga. Lalo na kung isa kang lola, isa kang tita, isa kang nanay, na gusto mo talagang mga drama serye ng ABS-CBN na talagang plakado na nilang, timplang ganon. Pero what's difference about this one is that may action involved ito at hindi siya typical talaga na drama, no? Kasi yun na nga, may revenge siya. And at some point, ano ang gagawin ni Jasmine para maging Lavender Fields siya? Sino yung tutulong and all that? Ano yung character ni Julina Magdangal? Is she a bad cop? Mabuti ba siya? Nakapanig ba siya kay Iris? Nakapanig ba siya kay Lavender? We don't know yet. Kasi she's a secretary and she's also
Lavender Fields is also her comeback. And napakadami niya mga fans doon sa MediaCon, no? Sa screening, pinalakpakan talaga siya at marami talagang excited na mapanood itong si Jolene sa serye dahil napakatagal na, no? Ayun. And of course, si Jericho, no? Ang galing talaga, no? Ang ganda, expression-wise, napakaganda ng pagkakadeliver ng kanyang, yung shifting ng character niya dun sa bilang Tyrone and Arthur. And Janine Gutierrez, she's playing a bad cop here. Kontrabida po siya. And it's her first kontrabida full length. Sa GMA kasi lagi siyang bida. Correct me if I'm wrong, no? Sa Dirty Linen, gray character siya doon. So ito, full kontrabida role ang binigay sa kanya ng Dreamscape. At syempre, yes na yes siya doon and go for it. Nakita naman natin na dineliver niya naman yun na mahusay bilang Iris. Sabi nga ng ibang mga press, naiinis talaga sila sa papel ni Iris. Ibig sabihin, effective siya as kontrabida. For me, I know meron pang ibubuga si Janine, no? Merong mga scenes lang doon na parang some lang na nakukulangan lang ako. Kasi alam naman natin yung mga typical na kontrabida is talagang from the start is may inis ka talaga. May mga times lang na parang she could have done better. Ayun, yung parang ganun lang, no? Pero all the more is marami pa tayong mawi-witness na talagang may inis talaga tayo dito sa first ever kontrabida role ni Janine Gutierrez. Siyempre, aapihin niya si Jasmine. Of course, ano mangyayari kapag magiging Lavender Fields na itong si Jodie Santa Maria. So, si Jodie Santa Maria, siyempre, alam naman natin, napakagaling, best actress of her generation, no? Yung shifting nung Jasmine niya na mabuti, ganito, ganyan, anong mangyayari, at magiging Lavender Fields siya, you better check that out. Kasi napakaganda na transition, napaka-smooth. Sabi nga ni Maria, Miss Marisa Soriano, napakagaling daw talaga dito ni Jodie Santa Maria. Well, syempre mahuhook tayo dyan, guys, if mapapanood din natin to araw-araw on Netflix and of course sa ABS-CBN and TV5 Kapamilya Channel A to Z. Maraming channels dyan na pwede natin panoorin ang Lavender Fields. So for me, guys, doon sa 2 hours compressed, nahook ako. Ano ang gagawin? Kasi hanging pa yung ibang mga sequence doon dahil syempre up next and nakaraan kailangan natin subaybayan ito because it's not a movie. It's a serye. So it's a continuous storyline and marami pang twists and turns dyan. Pero yung napanood ko is yun lang yung share ko sa inyo is parang gusto ko pang subaybayan. Anong mangyayari? Anong mangyayari kay Lavender Fields? Ano ang way niya para magiganti? Ano ang reason niya? Sino yung gagawin niya para magiganti siya? Ayun, kay Iris, kay Arthur, ano ba nangyayari? Diba? Hindi natin alam. So, nahook ako. So, parang curious ako kung ano ba yung what's next na mangyayari dito sa serye. Dahil sabi ko nga, it's a compressed 2 hours. And yung Lavender Fields character ni Jodie is hindi na pinakita. Kumbaga up next na yon. So, syempre mahuhook ka, di ba? As parang lucky person tayo na naka-witness nun, di ba? Parang wow, ano mangyayari? Ano pa ba yung ibang mga papel dito? May mga gray characters din kasi doon. And of course, kailangan nating abangan yung mga new gen actors and actresses, Jana Gonzalo and all that. Marami tayong kailangan abangan dito dahil it's a star-studded. May panlaban nito Widow's War is doing a great show. It's doing well. Napakaganda ng concurrent views niya sa YouTube and all that kasi siya yung makakatapata ng Lavender Fields. And we asked Jodie Santa Maria as well kung ano yung reaction niya if yun nga makakatapat niya ang serye ni Bea Alonzo na it's doing well, yung ratings and all pinag-uusapan is parang sabi naman niya, yun na nga, may kita niyo sa aking video na parang it's a healthy competition. Siyempre, kung gusto ng mga tao ganito, kung gusto ng mga tao, marami tayong pagpipilian, mas maganda. So, it's a nice reaction, no, coming from her. Parang hindi talaga sila pressured and all that. Kasi, sabi nga ni Jericho, napakaganda ng kanilang material. Nag-yes siya dito because napakaganda ng material. Para may trust siya dito sa comeback series niya. Ikaw ba naman, di ba? Drama King ng ABS-CBN. Parang alamin mo kung ano yung magandang comeback series mo, di ba? So, perfect daw ito and nagustuhan niya at yung pinanood niya, sabi nga sa MediaCon is
hindi ako nagkamali and proud siya dito sa material niya na ginawa, 'di ba? Of course, with Jermaine Gutierrez, we all know na meron silang mga something like lovely couple inside of that. Pero sabi ko nga, mapapanood din natin ang kanilang kagalingan sa kanilang pag-aarte din sa Lavender Fields. So yeah, there you have it, guys. It's a must watch. It's a must watch, no? Marami tayong mga project, mga materials dyan, mga contents dyan na Pinoy na if GMA ka man, Pilang Araw, Widow's War, at asawa ng asawa ko. Siyempre sa ABS naman, we have Batang Quiapo na talaga namang nagre-rate ng marami talaga yung mga taong pinapanood dyan, no? So congratulations. And of course, Lavender Fields will be replacing High Street, pero magpapalit sila ng Pamilya Sagrado. So Pamilya Sagrado will be on the third slot. Ayun. So, alam naman natin na it's a competition. Pero, it's a healthy competition, no? May mga, syempre, may mga nagmamersional na mga solid talaga at solid kapuso at solid kapamilya. Pero, um, ang bottom line dyan is we have different shows to provide to our Filipino viewers sa atin, no? We have different platforms. We have different actors and actresses na gusto nating mapanood. At yun yung maganda dahil buhay na buhay ang mga drama series natin, mga serye ng GMA and ABS-CBN na pwede natin yung pagmalaki, no? Na hindi lang basta-basta K-drama yung pinapanood ng mga tao, mga Netflix, mga foreign films. Tangkilikin din natin ang mga Pinoy serye, hindi lang Pinoy serye, Pinoy films na talaga namang pinaghihirapan nila just for us na maging proud tayo bilang Pinoy at yeah, masasabi kong napakaganda ng mga line-up ng teleserye ng ABS and GMA ngayon. Kaya yeah, panoorin natin Lavender Fields and all contents na pinaprovide ng two stations natin, di ba? And of course, TV5 has it also. So yeah, there you have it, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And yeah, mapapanood ang Lavender Fields simula August 30 on Netflix. I Want TV, I Want TV, I Want TFC. Ayun. And of course, sa Kapamilya, A to Z, and TV5 starting September 1. So there you have it, guys. Thank you for watching. This has been Jico. For more updates, for more entertainment contents, keep on watching. Stay tuned for more updates.